Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Isa po sa mga Lenten observances o practices natin upang maging makabuluhan yung ating paghahanda sa pagdiriwang natin ng misteryo ng Paskal ng Panginoon ay ang pag-aayuno. Ano nga ba ang pag-aayuno? Ang mga Hudyo ay istrikto po sa pagsunod sa gawain ng pag-aayuno, pero humantong sila sa kalagayan na yung pag-aayuno nila ay hindi na lamang para sa pagpapalalim ng kanilang ugnayan sa Diyos o pagdidisiplina sa kanilang passions, pero humantong sila sa pagkakataon na pakitang tao na lamang ang pag-aayuno. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin lumapit ang mga alagad ni Juan upang tanungin si Jesus kung bakit sila kasama ng mga Pariseo ay nag-aayuno, subalit sina Jesus at kanyang mga alagad ay hindi nag-aayuno. Ay dito po kinuha ng Panginoon ng pagkakataon para ituro kung ano nga ba ang kahulugan ng pag-aayuno. Sabi niya, how can you expect wedding guests to mourn as long as the bridegroom is with them? The time will come when the bridegroom will be taken away from them and then they will fast. Mga kapatid, ang pag-aayuno po, unang-una sa lahat, ay hindi po ito yung pag-iwas o pagbabawas ng pagkain o pag-inom natin o mga iniinom natin. Pero ang pag-aayuno po, unang-una sa lahat, ay pagdidisiplina sa sarili natin upang kamuhuyan ang kasalanan at iwasan ang pagiging makasarili. Nag-aayuno tayo upang disiplinahin ang ating sarili, na labanan ng tukso, na iwasan ang nalabanan ng kasalanan, iwasan ng kasalanan, at iwasan din ang pagiging makasarili. Pangalawa, nag-aayuno tayo upang makipagkaisa tayo sa kahirapan o kalagayan ng ating kapwa-tao. We fast so that we can be and we can feel and empathize our brothers and sisters who are suffering in hunger, in thirst, or in any forms or phases of suffering. Pangatlo at panghuli, ang pag-aayuno ayon sa ating unang pagbasa ngayon ay ang paggawa ng mabuti. And so this is the kind of fasting that the Lord wants us. We discipline ourselves from desiring material or worldly possessions or things so that we can be more charitable to other people. Kaya po yung pag-aayuno natin ay siyang makakatulong sa atin upang sa ganon makagawa tayo ng mas maraming mabuti sa ating kapwa-tao. Tara, mag-ayuno tayo. Mag-ayuno para makiisa sa mga naghihirap. Mag-ayuno para po matulungan yung sarili natin na labanan ang tukso, ang kasalanan, at iwasan ang maging makasarili. Tara't mag-ayuno upang sa ganon makatulong o mas marami tayong magawang mabuti sa ating kapwa-tao. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.